Maraming bahay ang nawasak dito, malapit sa Marikina River. Dito po yan sa Barangay Bagong Ilog ng Pasig City. Tinatawag nila itong Puok Maligaya. Matagal na sila nakatira dito, more than 30 years na, at ito yung pinakamatinding nangyari ngayon. So halos wipe out itong mga bahay. So ngayon, magkakaroon ba ito ng relocation or tatayuan ulit ito ng mga bahay dito? Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Barangay Bagong Ilog dito sa Pasig City. 11:30. Parang nagsimula sa residential compound daw. Hindi, doon sa dulo. Sa dulo pa. Tirik yung araw kahapon eh. Dito oh. Talagang dikit. Kinakain naman. Dito, minutes lang. So, Marikina River pala tong dulo dito. Dito pala yung apektado talaga guys. Talagang... Saan na nagsimula yung sunog tayo? Dito? Dito? Ano din sa ni? Parang aircon? Ano? Hindi ko malaman, wala kami, dumating kami. Late na? Talagang ano. At kami nasa trabaho eh. Diba? Pag uwi namin, wala na eh. Wala nga ning Hindi na rin kami pinapasok eh. Saan yung sasakyan na nasunog eh? Doon yun. doon. Doon po sa kabila yung pag... Nakakabila. Malaki pala yung area to. Oh, ano yan yung parkingan yan. Parkingan, sunog no. Dating shipyard. Ligaya po. Puok Maligaya. Happy place. Happy. Squatter. Pero Asa? pagdating kasi doon, Private. private. Dito, Ala. squatter. So ang naapektuhan ito talaga itong Ito happy place. talaga. Purok Maligaya. Pook. Kaya nga ba yun dito? Kanto, Maligaya. Talagang wipe out dito. Ito yung Marikina River. So nandito ngayon yung LGU ng Pasig Kabayan para pag-assist para sa mga naapektuhan. Parking, garahe ba yun? Parkingan. So ang apektado ito talaga. Mas malaki yung dito sa dyan, sa private. Konti lang no. Sige. So kung kabay malapit sa private area. Malawak din pala kasi kung nga ba hindi natin mapunta no kapon sobrang lakas ng sunog eh. Yan, ibang barangay na may andun. No? Ito motor oh. Masira. Init pa talaga. Mabilis kumalat. Pero ngayon under control na. Ayan. So mapapansin mo dito guys, yung mga bahay dyan, kwento. Ito mga residential area na. So ang mostly apektado dito itong slum area. So parang kung siya guys, nakabakod yung mga bahay dito. Opo, Mga wala real- silang masasabi kung ano eh. Sa barangay ito po magtanong kung for relocation ba. Wala pa. Pero wala pang abiso na tatayuan ulit, wala pa. Wala naman. Kasi talaga, sinabi sa amin dati, sa next year na, parang i-relocate na talaga kami kasi ito, yung gagawing kalsada. Yung dito lang, yung doong banda yun. So meron ng balita dito man bago masunog na may gagawing relocation. Tapos may gagawing kalsada to? Yung dyan, yung karugtong, yung kagaya nyo. Parang gawing dike. Gagawin dito. Oh,
Ano na kasi ito dati, dinimolish na. Dinimolish Alis na na yung dati. Pero yung dito hindi. May ibang part na na-demolish dito. Tapos tinayuan lang ulit. Mga anong taon nyo na-demolish, ma'am? 2007 or 8. Matagal na yun. Dekada na rin pala. No? Tapos kaya ang tagal nakatenga. Ginamit na lang ulit. Ayun namin yan. So yung pinag-usapan dito, ma'am, is relocation. Yun lang. Pero walang gagawin dito. Ito lang. Ito. Parang Pero yung dito, hindi kasi ito government. Tapos kalahati kasi government, kalahati private kasi may may-ari yun. saan yung government dito? Dito, hanggang doon sa may nasunog na bahay. Ito. Yung hanggang doon sa may wala. So ito kasama tumang government to. Alam mo? Tapos yun doon, may private yun. May may-ari ng lupa. Pero karamihan ng sunog dito is government. Hmm. Tama din man kasi may dike din sa kabila eh. Diyan yung dike. Oo. Doon na. May dike na tapos hindi pa natuloy dito. Oo. In-start. Wala pa kami malilipatan. Parang okay. ginagawa pa lang yung pabahay na paglilipatan. Kasi sabi ko ni Biko, pag sa Pasig kasi nung una yung iba, na yung mga lagi nababahaan mo, nirelocate sa probinsya, sa Rizal. Gusto niyo yung in-city vertical housing Ang lang. sabi ni Biko, dito pag lang. Pasig, pa rin. Di ba may pinapagawa siyang pabahay? Doon sa Tawiran. Doon ba kayo sa Tawiran, kasama kayo doon? Hindi. Yung mga taga doon lang siguro na. Para naman kasi building naman yung gagawin eh. Parang yung So ito yung Pasig Boulevard. Itong Marikina River, diretso yan papunta hanggang Ortigas, hanggang makarating sa Circulo Verde. Doon sa may banggahan yan. So mapapansin mo dito, wala pang mga dike, di ba? Kundi mga puno at saka bahay lang yung mga nakatayo. So sa likod dyan po yung Central Business District. Matatanong mo yung sa area ng Makati, BGC. So kuwan lang. Dito sa area kasi to, parang ito yung mga residential area ng Pasig. Dalawang part kasi ito eh. Meron ding Central Business District sa Pasig. So ito na yung residential area na na-demolish. Pero yung mga ibang bahay dito pala, mga extension, ito yung itinayo na dito sa Kina River. So ayon sa mga natanong natin, sa mga informants, na-demolish na pala itong mga ibang bahay dyan. Hanggang sa tinayuan na lang siya ulit dahil nung na-demolish daw, wala daw ginawa. So yung mga ibang tao dito, nagtayo na lang sila ulit hanggang sa umabot na ng taon. Pero yung tinayo nilang bahay dito dati, gawa sa light materials lang. Yung madalian lang na bahay. Pero hanggang sa tumagal kasi, ginawa nilang konkreto. Kaya mapapansin mo dito, yung mga ibang bahay dyan, matitigas, no? So kung aabot dito yung flood control project, itong area na to, pwede palagyan ng mga dike, no? Kasi wala talaga ang naka-open. Kung aapaw yung tubig, pasok agad lahat dito yan. So yun nga din yung concern sa mga taga-residente dito, lalo na pag bagyo. Kasi tignan mo dito, meron nang nagawang dike pero putol siya. Ang problema kasi, hindi siya matuloy-tuloy dahil siyempre may mga bahay pa dyan.